Magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 20, 2020, alas 3 po. Merienda time, mga brothers and sisters. Magbo-Bible sharing lang po tayo about may kaugnayan po ito siyempre sa nangyayari sa buhay natin sa bawat araw. Pero siyempre po bago po natin umpisahan, tayo po ay inaanyayahan ko po kayong manalangin. Dakilang Ama, Diyos na buhay, Diyos ng pagpapala at kapatawaran. Sa hapon na ito, minsan pa po kami po ay dumudulog sa iyo na may pagpapakumbaba at pagpapasakop. Napakabuti mo at Diyos sa kabila ng lahat ng nangyayari sa aming buhay. Pinapaniwalaan po namin na ikaw ay mabuti sa lahat ng oras. Kaya nga po ang aming pong mga aralan, ang mga pag-sharing, lobin mo po at hipuin ang mga puso ng bawat isa na maunawaan ito. Ikaw po ang ingat sa akin sa pagsalita, ikaw po ang manguna, ikaw po ang guwabay, at ikaw po ang tanging tagapagturo at walang iba. Ako ay isa lang pong instrumento upang maipadala ang mga gandang balita sa aking mga kapwa tao at ganoon po sa kapwa ko babae, mga lahat ng ilang tulong, mahirap, matanda man o bata, ikaw po ang nag-iingat. Kaya nga po, padala po mga angels of the Lord upang sumubaybay sa amin at ganoon po ingatan po kami sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Samahan po kami at sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, ikaw po nag-cover sa amin upang sa gayon hindi makapanalasa ang gawa ng kaaway dahil at tagumpay mo po sa cross ang aming pong pinanghawakan. Salamat po Ama, napakabuti mo o Diyos at marapat kang pasalamatan sa lahat ng oras. Sa pangalan ni Jesus, ikaw po ang aming tiyataas. Amen. Ngandang hapon po sa inyong lahat. Andito naman po ako uli, Sister Vilma Federico, bilang isang lingkod ng Diyos na nung ako'y unang tinawag niya, siyempre po may magandang purpose po yon. Bawat po isa itatawagin ng Diyos sapagkat ang pagtawag po ng Diyos sa bawat isa ay ang pagliligtas. Ibig sabihin, kung kayo ay may na-share na, may nagbigay sa inyo mga babasahin tungkol sa Panginoong Hesukristo, ay tanggapin po, unawain, isa pamuhay, at sapagkat nalapit na po ang muling pagdating ng ating Panginoon, hindi man po natin alam sapagkat kung darating daw po siya ay parang isang magnanakaw na hindi natin alam, kasi kung alam lang ng isang sambahayan kung kailan darating ang magnanakaw, hindi siya matulog at siya maghahanda. Tayo po ay hindi naman po magnanakaw ang Panginoon sapagkat siya po ay Diyos na nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. Ibig sabihin, isang iglap o anumang oras darating siya. Yun po ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin po na ihanda natin ang ating sarili upang hindi mapasok, upang hindi maluuban. Ibig sabihin po yung may guard na po yung ating mga puso, nang sa gayon po ay maprotektahan ang ating mga puso. Paano po mapaprotektahan yan? Sa pamamagitan po ng pagkilala sa Panginoong Hesus. Sabi nga po sa Pilipos 4:7, at ang hindi malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Siya lang po makakapag-ingat sa atin. So paano po na tayo maiingatan? Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Bible, at syempre po pakikinig sa nag-share. Yun, palagi pong nanalangin sapagkat ang panalangin po ay tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos kapag tayo nananalangin. Yung personal po tayong relasyon sa Diyos, kaya po tayo nanalangin. Bawat isa po binigyan ng Diyos ng pribilehiyo na yan. At kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, siya naman po ang nakikipag-usap sa atin. Sinabi nga na kailangan pick upin natin yung mabuti. Sa Biblia po pick upin natin yung mabuti at iwaksi yung masama. Sapagkat dalawa po ang laman ng Bible, pangako at sumpa. Saan ka? Kung kukunin mo yung mga babasahin mo po yung mga parte kung saan nagalit ang Diyos, may mga salita siyang sinasabi na nakakagalit. Ibig sabihin po yun ay yung nasa ilalim pa ng sumpa, nasa ilalim pa ng galit ang Diyos noon po. Dahil sa mga ginawa ng mga ating ninuno na pagsalangsang sa kanyang kautusan.
Subalit po, kung tayo po ay pipick upin po natin yung pangako, ibig sabihin, yung pangako yun, pulutin nyo ang mabuti at iwaksi ang masama. Ibig sabihin po na, ayun, hindi natin hahadlangan yung salita, yung espiritu, yung salita ng Diyos, hindi po natin hahadlangan. Bagkos, atin po itong mumuni-munihin, dili-dilihin, unawain. Kapag may nag-share pong pastor sa inyo, unawain mo po ito. At kung mabuti po yon, tanggapin, pasok sa puso, ihalin tulad na isang memory verse, yung mabuting salita na nagmumula sa bibig ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat sinabi po baga sa John 3:17, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang mahatulang maparusahan sa libutan, kundi sila'y iligtas. Diba? Kundi ang iligtas ito. Tayo ang iligtas. So, sino po ba yung ililigtas? Lahat po, lahat ng tao, syempre, niligtas na ni Jesus. Tatanggapin na lang po yun ng bawat isa. Parang regalo na hindi mo pinagpaguran, pero katanggapin mo yun. Regalo, thank you po, salamat po sa regalong ito. Yan. Ang ganda-ganda ng regalong to. Tapos yun, lahat laman ng marigalong yun, ang daming surprise, ang daming mga hiwaga, napakabuti. Ayun, mysterious kumbaga, kasi mababago ka. Yun. Kaya ang gagawin na lang po, tanggapin. Paano mo natanggapin? Kailangan mo munang kilalanin. Ano makilala? Kailangan mo munang ma-share ng good news. Ganun po ang paraan ng paglapit natin sa Diyos. May ginagayad po siya mga tao na siyempre mga tinawag niya, binago at hinirang upang magpakarami. Yun. Humayo at magpakarami, magmamunga, humayo at mamunga. Noong una po kasi ang inutos ng Diyos sa mga mag-asawa, humayo at magpakarami. Ngayon po ay humayo at mamunga. Yun, mamunga. Yung mamunga ka ng sagana. Yung mga nasisiran mo, namumunga, nababago, naliwanagan. Ganun po. Kaya po ay dahil nga po ganito ang sitwasyon ko, at syempre nagre-record na lang po ako kasi po ngayon po, kung babasahin ko po sa Biblia, kailangan po talang binabasa yon. Yung mga memory verse na lang po na na-memorize ko, ang sinishare ko sa inyo sa ngayon. At salamat po kung pong naunawaan na kailangan natin bawat isa, sapagkat sinabi nga ni Jesus na ang tao hindi lamang sa pagkain o tinapay na mabuhay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yan po, may isang salita ka na memorize, yun, makatulong yung upang ikaw makapamuhay ng nakalugod sa Panginoon. Pero how about kung mas marami ka pang memory verse o salita ng Diyos na memorize. Noong una po kasi panahon, wala na po talaga daw number yung mga Bible. Mga sulat lang siya diretso. Yun, nilagay lang po ng mga numbers para matandaan kung saan nahanapin yung verse na yun, ay yung mga number kung saan nahanapin, para madali pong ma-identify kung pag binasa po sa Biblia. Hanggang sa lumago, naging maayos at na pag-isa yung lahat ng ng kwento sa Biblia. Niloob po ng Diyos yun. Yun po. Kaya po, yung makarating to sa'yo, niloob po ng Diyos. Hindi po yung aksidente. Kasi bakit po? Kasi noong po nung nakarating sa akin, hindi naman masabing aksidente yun eh. Kasi kung aksidente yun, di sana. Hindi ako nabago ng pangunawa, hindi ko naintindihan at hindi ko naliwanagan. Kaya hindi po yun aksidente. Kaya totoo po yun. Bagamat siguro, siyempre, dahil tayo ay mga tao lamang na minsan mahirap supilin, ay yan, dumaan yung maraming panahon. Hindi naman po masabi ngayon ako nakapag-share, kasi nag-share na rin po ako noon sa ibang lugar, pero hindi po sa pamagitan ng ganito, kundi sa pagmimigay po ng mga pamphlets, babasahin. Yun, nakakapag-share po ako ng ganun. At salamat po sa Diyos, kasi ngayon po ay nagayad po ang wifi, nagayad po ang ating
technology na gayon, magamit po natin sa mabuting paraan sapagkat nilob lang ng Diyos na mangyari ito. Kaya ang gusto ng Diyos, nasa bahay na lang tayo. Siyempre kapag nag-share ng good news, gusto ng Diyos na makapakinig lahat, makarinig lahat. Kaya kapatid, hindi ito isang aksidente na ikaw ay makarinig ng salita ng Diyos. Ito ay isang napakadakilang hindi aksidente, kundi right time para makilala mo ang Panginoong Hesus. Handa ka na bang kilalanin siya? Nawa, kung nais mong makilala siya ng lubos at makinig lang po kayo kapag nag-share po ako. At ito po siguro niloloob ng Diyos kasi every time na 3 o'clock, yun po ang nangyayari. Doon na po ako nakakapag-share. Hindi ko po ginusto o nangyayari po ng kusa. Ito po ang mabuting kalooban ng Diyos. Kaya po ako nag-share every time na ganito. Nakakapaghanda ako bigla. Kahit planuhin ko yung ibang time, hindi nangyayari. Pero yung pag dumating ganitong 3 o'clock ng hapon, yun nangyayari. Kaya ito na po ang ginagawa ko. Una syempre po nag-live ako, hindi na po ako sanay mag-live. At first time ko nga po kahapon ng isang araw. Yun, siguro ngayon po record at salamat po sa Diyos sapagkat binigyan niya po ako ulit ng isa pang pagkakataon. At kung ganito man ang pagsalita ko, siya na rin po nag-iingat, siya na rin po nagsasaayos. Ang mahalaga po maibuka ang aking bibig sa pagsasabi ng katotohanan, sa pagsasabi ng magandang balita, at hindi po ako ang maitaas. Ang Panginoong Hesus ang tiyataas po natin dito, ang kanyang pangalan lamang. Kaya mga kapatid, tanggapin niyo po ang Panginoong Hesus bilang hari at may-ari ng inyong buhay, bilang tagapagligtas ng ating kaluluwa, bilang tagapayo, bilang manunubos, nagpapalaya. Napakarami pong katawagan sa ating Panginoon. Siyang ilaw, siya ang daan. At sabi sa John 14:6, sabi ni Jesucristo, siya po ang salita dito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya siya lang po talaga ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Kapag tayo lumalapit sa Kanya, na tayo po ay nakarating sa Ama, dahil siya po ang nagbigay sa atin ng connection sa Ama sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa cross at muli pagkabuhay, na ibalik niya tayo sa magandang relasyon sa Ama na nooy nagalit sa ating mga ninuno dahil sa mga pagsalangsang, paglabag ng unang taong nilikha ng ating Ama sa langit na iba't Adan. Subalit ang huling Adan po na nagbibigay buhay ay si Kristo. Kung naging dahilan ng kamatayan ng mga tao noon, spiritually, si iba't Adan, subalit ngayon po ay si Kristo ay naging dahilan ng daan ng buhay ng bawat isa sa ating pong lahat. Kaya siya, sabi nga kay Kristo lamang matagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sinabi po yan sa Gawa 4:12. So siya lang po ang tanging daan ng kaligtasan at wala nang iba pa. Kaya po ay pwede po kayo mag-comment, pwede po kayo tanong. Tanggap ko po yun kasi hindi naman po ako perfecto. Siyempre meron po kayong comments para sa akin. Appreciated ko po yun at nagpapasalamat po ako sa Ama sapagkat kahit ako hindi karapat dapat, subalit kanyang minarapat. Ito nga po ang dalangin ko sa Ama na kung hindi po ako karapat dapat na mag-share, hindi niya ako bibigyan ng pagkakataon. Subalit binigyan ako ng pagkakataon, tinutuloy ko po. Siya po ang ating guro at walang iba. Siya lang po ang ating tunay na pastor. Yan. Walang ibang pastor, walang ibang guro, kundi ang ating Ama sa langit, ang Panginoong Jesucristo. Siya lamang po ang ating dapat kilalanin. Ginagamit lang po tayo para maipadala kanyang mensahe kasi marami na po may Bible sa bahay pero nakatago lang. Meron naman pong radyo pero hindi binubukas yung istasyon doon sa radyo kung saan nagpapahid ng magandang balita.
Kaya marami pong paraan na ginagamit ang Diyos, mga ah, na naglilingkod sa Kanya, mga naunang tinawag at kapatid, isa ka rin sa tinatawag ng Diyos upang Kanyang maging ah, alagad, sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus Kristo um, na ibinigay na sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Bautismuhan ninyo silang lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos niya. So yung mga tao po ang nababautismuhan po sa ngalan ng Ama sa pamagitan ng pagpapakilala ni Jesus sa Ama, at nagsasalita po si Jesus doon. Marami po yung sinasabi siya sa John, sa pakinggan po natin sa Book of Juan. Nandun po mga salita ni Jesus na nagpapakilala siya at tungkol sa Ama, at nagpakilalang anak nung siya nagkatawang tao bilang ating mananubos, bilang nagsakripisyo, nagbigay ng kanyang buhay upang tayo matubos sa kasalanan. At ang kanyang espiritu ay ang salita. Sinabi sa magandang balita na ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Yung salita po nakakatuwang tulong sa atin upang tayo ay mamuhay ng espiritual, hindi na tayo mabuhay sa kamunduhan. Kumbaga sa kalagayan natin, kaya sinabi nga po na ang tao hindi lamang sa tinapay na buhay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Bakit po inihalimbawa yung tinapay? Kasi noong unang panahon po nang bumaba ang Panginoong Jesucristo, tinapay lang po ang mga kinakain nung time na yun. Yung mga yung mga tinapay po ginagawa nila, matigas na tinapay. Pero nang kalauna nang tumagal, yung meron ng palay, yung bigas na, yung kung ano na pong pagkain. Lahat po ng pagkain ang ibig sabihin nun. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi naman po lahat binibigyan ng maraming salita. May makapakinig ka lang na yung salita, mayroon ng tao na babago eh. Pero napakabuti ng Diyos kasi hindi niya pinahabayaan ang tao pang madayaan. Kaya tuloy-tuloy lang siya nagbibigay ng kanyang mensahe. Kaya po, salamat sa inyo, nakikinig, nanonood. Pagpalain po kayo ng ating poong may kapal na po naunawaan po niyo ang aking ipinahayag bilang pagmamahal sa inyo, na pagmamahal naman mula sa Ama sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na ipinasok sa puso ko upang mag-flow sa inyo yung blessing na aking tinanggap at bawat tinatanggap ng bawat isa. Hindi lang naman po ako nagpapahayag, hindi lang po ako na-bless. Marami din po mga pastor, mga sisters, brothers and sisters na nagpapahayag ng magandang balita. Pulutin na lang po natin yung mga mensahe na makakatulong sa atin upang tayo ay lumago sa pananampalataya, ang ating buhay espiritual. Maraming salamat po sa inyo, at mag-close prayer po tayo. Palagi po tayo nagpapatanggap bawat closing prayer. Pagkat sa panahon na yung mga naunang tumanggap na at yung hindi pa nakakatanggap sa Panginoong Hesus, nagkaroon po ng pagkakataon sumabay po sa panalangin. Makinig po tayo, mag-concentrate po tayo. Tayo po ay nagpapakumbaba sa Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. Sumbay po kayo, dakilang Ama, Diyos na buhay, Diyos na pag-ibig na walang hanggan. Ako po sabihin po ang pangalan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Sulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ako po ay pinagsisihan ko na po ang mga nakaraan kong buhay, mga kasalanan, hinana, sa isip, salita at sa gawa, mga nasabi o na sinadya man o hindi, hinihiling ko po siya ng tawad. Pinapatawad ko rin po ang mga nagkasala sa akin at ang sarili ko. At nagpapasalamat po ako sa kapatawaran na ipinagkaloob mo po sa akin. Salamat po sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ikaw lang po ang aking Panginoon, at naniniwala po ako na ikaw ay muling nabuhay at nabubuhay magpakailanman. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus na imutong na anak. Amen. Okay po, ako na lang po manalangin. Nakilang Ama Diyos na buhay, Diyos ng pagpapala at kapatawaran.
Salamat po sa buhay ng bawat isa na tumanggap sa iyo. Tinanggap ka bilang Panginoon tagapagligtas. Salamat po sa mga pagpapalang ito. Ikaw na rin po magpapalago sa buhay ng bawat isa upang makapamuhay na naayon sa iyong mabuting kalooban. At proteksyonan at ingatan po ang kanilang buong pamilya, sapagkat ikaw na rin po nagsabi na sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Ikaw po ang nagbigay ng pananampalataya sa bawat isa at ang bawat sambahayan ay may kaligtasan ayon sa magandang balita na sinabi na ang bawat isang nananampalataya, ang kanyang sambahayan ay magkakasamang maligtas, katulad po ng tinawag po si Noah, nakinig po ang kanyang mga anak at lahat sila ay naligtas. 8 tao sa pamilya nila ang naligtas. Kaya nga po, silyo na po ang panalangin na ito na tiyanggap ng bawat isa at proteksyonan po sila habang nabubuhay at palaguin pa po ang kanilang pananampalataya. At ikaw na po ang nagbibigay ng lahat ng ito ng kapayapaan sa puso at isipan ng bawat isa. Tinitiwala ko po sa iyo ang bawat isa. Silyo na po ang aming panalangin ng indol na dugo. Salamat po sa iyong pagkipis ng banal na Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Magandang hapon po sa inyong lahat. See you again mga brothers and sisters. At mag-share po kayo. Pwede po nyo i-share ang good news na ito. Pwede nyo pong i-like, pwede pong ilalagay po sa YouTube o mag-subscribe. Kayo po ang bahala. Ang mahalaga po maiparating natin ang mabuting balita, hindi ang maging sikat ang nag-share, kundi makapagpahayag po tayo ng mabuting balita sa ating kapwa. So, Diyos po ang papuri. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. God bless. Bye-bye.